Hello mga kababayan, magandang araw, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi sa mang panig ng mundo, sa mang bahagi ng Pilipinas. Kasama nyo na po ngayon si Ka Eric sa ating video analysis at sa ating video talakayan. Nakasurvive ako ng 2 oras at 20 minutos na traffic jam diyan sa may national or sa Ninoy Aquino International Airport, sa NAIA. At almost 11 o'clock na po nakarating si Ka Eric dito sa aking staff house. At dahil dyan, hindi po tayo nakapag-live stream kagabi. Subalit ngayon po, magbibigay tayo ng mahalagang punto de vista hinggil po dito sa inilabas na tinatawag nilang interim findings or initial report nitong investigative body na binuo nila Marcos at Romualdez. Subalit puro lang pala gimmick at mekos-mekos at hokus-pokus. Itong Independent Commission on Infrastructure or known as ICI. Bakit po tinawag ni Ka Eric na ito ay isang hokus-pokus, mekos-mekos at puro diskarte? Sapagkat mantakin ninyo mga kababayan, lumabas ngayon sa mga balita ng isasampa nilang kaso sa nakaraang o former DPWH Secretary na si Manny Bunuan at dalawa pa niyang mga kasabwat na undersecretaries na sina Yusek Bernardo at Yusek Cabral. Ang isasampang kaso lang ng ICI or irerekomendang kasong isasampa is only administrative cases of serious negligence. Wala na sila sa gobyerno. So, bali wala na rin po ang epekto nito ng administrative cases na ito sapagkat hindi rin sila makukulong. At posible kung yan man ay magawa o ma-establish, ang patutunguhan yan, perpetual disqualification from holding public office lang o from going or getting into elected. Yan lang po ang pwedeng abutin pero walang kulong. At ang pinag-uusapan natin, 200 million pesos almost na mga ghost projects, flood control projects. Sa Bulacan pa lamang ito mayroong 95 million, mayroong 74 million, mayroong 55 million. Mga ghost projects po ito mga kababayan, mahigit 200 million pesos. At ito ay pasok na pasok sa kasong plunder. Ngunit walang criminal cases na isasampa laban kay former Secretary Bunuan, itong kolokoy na secretary ni Marcos sa DPWH na naging kasabwat ng maraming sindikato sa DPWH at ngayon hindi na ito maitatanggi ng ICI. Subalit ang ginawa nila hokus-pokus, mekos-mekos at saka hinihilot dahil hindi po kasama sa isasampang reklamo o kasong kriminal ang criminal cases of plunder and large-scale corruption, bribery, o ang kasama pa po na graft and corrupt practices na criminal cases na mayroon pong pagkakakulong. Ang plunder po, ang equivalent po niyan ay reclusion perpetua o mga 40 years and up na pagkakakulong. Dahil wala po tayong, wala na pong umiiral pa na death penalty as a maximum penalty sa mga heinous crime. At ang plunder, ang threshold po niyan ay 50 million pesos. Pwede kang sampahan at pasok ka sa kasong plunder. So magkahiwalay pa po ang kaso nila na large-scale corruption, graft and corrupt practices and bribery, mga panunuhol at iba pa usuhulan. So ito ay mga criminal cases na may mga pagkakakulong. At yan ang nararapat na dapat gawin ng ICI kung ito ay totoong independent at totoong ito ay may layunin na dalhin sa bar of justice at idulog sa hustisya at ng hukuman at katarungan ng mamamayan at ng ating batas itong mga mandarambong na namayagpag ng tudo-tudo dito sa ilalim ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. Subalit, katawa-tawa at the same time nakakagalit itong pagkukunwa-kunwarian na magsasampa ng reklamong administratibo
wala na yata si Cabral ito, wala na sa poder. Wala na rin ito sa posisyon si Bernardo. In fact, nag-execute na si Bernardo ng affidavit o kanyang sinumpaang salaysay sa Senate Blue Ribbon Committee bago mag-recess o bago magkaroon ng break ang Senado, at inaminan niya na talaga namang nag-operate po siya in behalf of many political personalities na na-include pa nga sa kanyang salaysay na sinumpaan niya sa harap ng Senate Blue Ribbon Committee yung pagkakadawit ng Executive Secretary ni Marcos na si Lucas Bersamin at ang isa pang Undersecretary sa Department of Education, itong si Olay Bar, hinggil sa mahigit mga 1.4 or 1.5 billion pesos na kunwaring flood control projects, at nagpa-deliver ng 350 million pesos na tongpats or SOP para kay ES daw. At nang tinanong siya ni Senator Bato de la Rosa, wala namang ibang ES kundi si Lucas Bersamin. Yun po, malinaw na wala na ito sila sa gobyerno. Si Bernardo, si Cabral, si Bunuan. Inantay pa ni Bunuan na sumambulat ng turutudo ang iskandalo ng malawakang pandarambong at pangungulimbat at pagnanakaw at pangungurakot sa pundo ng bayan, lalo na dito sa 1 trillion pesos na flood control projects. Hindi lang po dapat negligence. Dapat may kasama po itong kriminal na pananagutan. Kasi ang serious or gross negligence, pagpapabaya lang yun eh. As if hindi siya kasama. As if hindi siya kasabwat. As if inosente sila. Yun po ang implication, at ang malala, hindi sila makukulong at wala silang pananagutang kriminal. At dapat bawian nga sila ng mga ari-arian, ng mga kayamanan, pera, at mga kung ano pang naipundar nila mula sa malawakang pandarambong na isinagawa nila sa ating mga laban sa mamamayan at sa pagkamal ng limpak-limpak na mga pondo at kayamanan na nanggaling sa pandarambong sa kaban ng bayan at pondo ng pamahalaan. They deserve to be jailed. They deserve to be punished. Itong sila Bunuan, Bernardo, Cabral, at lahat pa ng mga sindikato sa DPWH, sa DBM, sa COA na nakipagsabwatan, mga kriminal na contractors. But of course, the more serious accountability of criminal responsibility for all of this, si Martin Romualdez at sila Marcos. Siyempre, kasama dyan sila Saldico at ang mga aliporis nilang sindikato. Kaya, marapat lamang na punain, tutulan at tuligsain at i-criticize at banggain ng mamamayang Pilipino itong hocus-pocus, mekos at discarding pang propaganda lamang and compliance lang sa gustong gimmick and style ni Marcos at Romualdez na kunwari ay may ginagawang investigasyon at may mga rekomendasyon. Subalit yung totoong case build-up o yung mga hakbang para dalhin sa pananagutan, sa batas at hukuman at sa panawagang hustisya ng taong bayan at sila ay maparusahan, ang mga kagaya ni Bunuan, ni Bernardo at pati na nitong Cabral at ng mga alipores nila sa loob ng DPWH, ang lahat ng ito po ay hindi ito simple negligence or serious or gross negligence o pagpapabaya at kakulangan ng pag-supervise. No, it's beyond that. This is about conspiracy. Ito po ay pakikipagsabwatan, ito po ay pangumulimbat, ito po ay isang malawak na scheme of an organized and conspiratorial acts of crime, of plunder, and large-scale corruption. Yan po ang tamang pagtingin sa kung ano ang nangyari dito sa mahigit 1 trillion pesos na pondo ng mamamayang Pilipino, pondo ng ating pamahalaan, katas ng dugo at pawis na pinaghirapan ng mga buwis na ibinabayad ng bawat mamamayang Pilipino na dinambong, ginurubo, kinulimbat, kinurakot nitong mga kagaya ng mga itinuturo ngayon ng ICI, nag-serious negligence lang daw ang pananagutan nito ni Bunuan, ni Bernardo, ni Cabral, ay samantalang ang iba pa, yung mga district engineering
members sa Bulacan, mga district engineers, mga accountant nila, at ang ilang mga staff nila at mga kontraktor, yun lang ang kakasuhan ng kasong kriminal. Wow, okay lang kayo? May kapal pa ng apog na kaya nyong ipakita ang pagmumukha nyo sa taong bayan? Kaya nga, all along, hindi po tayo nagkamali sa ating paninindigan na ang pagbubuo ni Marcos ng so-called investigative body, itong ICI, ay napilitan lang po siya. It's not his response for the call of justice. It's not about bringing into the bar of justice ang mga kriminal na sangkot sa pandarambong at malawakang pagnanakaw sa pondo ng bayan, kagaya po ng mga sindikato na pinamunuan pala noon nila Bunuan according dito sa revelations of initial findings ng ICI at ng mga kasabwat nila, pati sa DBM, sa Department of Budget and Management, pati po sa Commission on Audit and mga kriminal na contractors. Subalit ang lahat ng ito doon po nagsimula sa disenyo nila Romualdez, nila Saldico, ng mga gang of 6+4 na small committee operators and mga ngatay ng pundo at budget na binuo ni Romualdez at kinokonsente, pinapaboran at ipinapatupad ni Marcos sa pamamagitan ng pagpipirma niya ng 3 budget documents na naging batas. General Appropriations Act of 2023, General Appropriations Act of 2024, and General Appropriations Act of 2025. Kaya, ito po, hindi kaya ni Marcos na mapaimbestigahan at mapanagot ang sarili niya at ang pinsan niya who is now being looked at bilang isa sa chief architects, co-conspirator, and principal orchestrator. Kasama si Marcos sa pananagutang kriminal na ito kung bakit nangyari right before their noses, kunwari na hindi nila nakita at napansin kaagad, style nyo bulok, itong more than 1 trillion pesos, crime of the century na pagnanakaw at pandurubo at pangungulimbat sa kabanang bayan in the disguise of so-called flood control projects. Ang pinag-usapan po natin, 200 million pesos pa lamang sa Bulacan pa lamang po ito. Hindi pa po kasama ang sa Mindoro na mahigit din 300 billion pesos ang posibilidad sa loob ng 3 budget cycle na ito ang ginamit man na maging ghost projects sa paligid ng Mindoro. Kasi madaling itago Ang Mindoro is an island province na binubuo ng Mindoro Oriental at Mindoro Occidental. So, madali mong itago dahil tatawid ka pa ng dagat para i-check mo mga projects na ito. Kung hindi pa nagreklamo ang gobernador ng Mindoro Oriental, hindi pa po ito napansin. So, ang nangunguna sa katayan at nakawan at durubuhan ng pondo na pinapacilitate at ini-implement ng DPWH upon approval ni Marcos at sa kumpas mismo nila Romualdez at mga kasabwat nila na mga kongresistang buaya at magnanakaw, ang Bulacan number 1 sa nakawan na ito. Mantakin mo, more than 200 million pesos, no single structure, ni isang ganito lang kaliit na iron bar o ni isang dangkal na isang sakop ng palad na semento. Wala. Nothing. But the government paid more than 200 million pesos in 3 projects na kunwari flood control pero walang nangyari o walang dumating o walang ipinatupad. So this is not negligence on the part of Bunuan. This is conspiracy. You being the head of the agency and then maghuhugas kamay ka na pinalusutan ka, hindi pwede po yun. At hindi pwede tayo maniwala na ang iyong mga underlings o yung mga kasabwat mo lang at mga ginagamit mo bilang mga tauhan mo ay sila ang gagawa ng ganito kalawak, ganito ka-daring, ganito po ka-iskandaluso, at ganito kagahaman at kagarapalan na pagnanakaw. And we're not talking only of Bulacan. We're talking also of Mindoro na ganito rin pong sitwasyon, and even sa Ilocos Norte. Number 1, Bulacan sa pangungurakot at mga ghost projects, lalo na sa flood control projects. Number 2 sa listahan ng DPWH,
Mindoro Island Provinces, at ang number 3 po, Ilocos Norte. At ngayon, lumalabas, ganon din po sa Cebu City. Baka umabot daw sa mahigit 70 billion pesos na mga flood control projects in the last 3 years ni Marcos ang ibinuho sa Cebu, at 75% reports nito ghost projects or house-show, hocus-pocus at mekos-mekos din. So iyan po lahat ay under the supervisions of implementation, and of course, ang nagpapatupad ng lahat na yan, si Bunuan. At alam niya ito, hindi tayo naniniwala at hindi natin nabibilhin ang kanyang kwentong kotsero at kwentong barbero, no, pang barbershop, no, na style niya na chismis at palusot. Hindi po pwede yun. Ang lahat ng ito ay mayroon pong kaakibat na kriminal na pananagutan. Itong si Bunuan, itong si Undersecretary niya Bernardo at Cabral, at mga taga-district engineers. Sapagkat lahat ng ito ay tinatawag ito sa prinsipyo at doktrina na respondeat superior or command responsibility. Ayan. Kaya kung ganito lang naman ang gagawin po, na mekos-mekos, hocus-pocus at diskarte propaganda lang pala ang kayang gawin nitong ICI na ginagastusan ng millions, no? Baka umabot pa sa 100 million pesos ang budget na ibinubuhos para kunwari may investigative body na binuo itong kolokoy na si Marcos at ang kanyang pinsan na si Romualdez para hugasan ang kanilang kriminal na mga pananagutan, pagtakpan ang kanilang mga ginawang karumaldumal na mga pandarambong at pangungulimbat sa pundo ng bayan, at ilihis ang patutunguhan ng kunwari ay mga kasong i-build up, lalo na ngayon nakikita natin na hindi pala kaya ng ICI talaga kapag ang mga involved ay yung talagang magdudugtong papunta kay Marcos at Romualdez, like Bunuan at ang dalawang undersecretaries niya na ito na si Bernardo at si Cabral, at talagang itutuga nila na ang pinanggalingan ng order na yan galing kay Marcos, galing kay Romualdez at sa mga tauhan nila sa Kongreso. So hanggang negligence lang sila na kaso, which is administrative po yan mga kababayan, walang pagkakakulong. At ang pwedeng gimmick dyan, idideklara silang disqualified na forever, na hindi makakapasok sa gobyerno. Wow! Wala na nga sila sa gobyerno. Hindi na nila kailangan pang bumalik sa gobyerno sapagkat bundat na po sila. Ano ngayon ang hustisya na patutunguhan ito para sa mga mamamayan? Wala. Ito po ang tinatawag na miscarriage of justice. No? Ibig sabihin po, walang epekto at walang mabigat na impact para sa paghahanap ng katarungan at paghahanap ng mga mamamayan ng karapat-dapat na hustisya, na sang ganun po ay may mapaparusahan, may mapapanagot, may makukulong, at mayroong mababawian ng mga ninakaw na kayamanan at kinulimbat na mga pera na limpak-limpak by the hundreds of billions. Hindi na milyon ang pinag-uusapan sa ninanakaw nila, kundi pati na rin po ang umabot sa 1 trillion pesos na flood control projects na karamihan ay ghost. Wala talaga ni isang pulgada ng pako o kaya ni isang sakop ng palad na simento. Wala. Nothing. Everything is ghost. Subalit bumabayad tayo, nagbayad tayo, at pinayagan din ng DBM na kulukoy at pinalusot ng COA as if umiiral ang mga projects na ito. So how can you do analysis or an analysis for that matter na ito ay negligence lang, pagpapabaya, hindi nag-supervise ng maayos? No! Uulitin ni Eric, ito ay isang malakihang kriminal na pakikipagsabwatan, criminal conspiracy. Ito po ay planado, ito ay organisado, at yan po ang dapat na ma-establish. At yan ang dapat na gawin. Kasi kung walang criminal cases laban kay Bunuan, na dating DPWH Secretary na nag-preside ng pangungurakot at pangungulimbat na ito na ginawa ng DPWH kasabwat pa sa DBM para magpalusot
at magpadaloy ng pondo at pinapaklear ng COA, ng Commission on Audit, at ini-implement ng kanilang mga alipores na mga district engineers, hindi po natin mababawi ang kanilang ninakaw na mga kayamanan at wala silang kaparusahan na sila'y magdusa sa ginawa nilang karumal-dumal na krimen laban sa mamamayang Pilipino. Dahil ang administrative complaints ay pat on the shoulder. Okay na yan. Reklamo ka lang namin ng administrative complaint, huwag ka nang bumalik sa gobyerno at itago mo na at itakas mo na kagaya kay Saldico ang mga limpak-limpak na bilyon-bilyon na pondo ng mamamayang Pilipino na inyong kinulimbat. Ayos na yun. Malakakalimutan ng mga Pilipino yun. That is the message right now nitong palpak, hokus-pokus, mekos-mekos at discarding pang media propaganda lang na kayang gawin ng ICI na ito. Buwagin ito at gawin ng tama. Pero dahil ombudsman dapat na nag-imbestiga nito at DOJ, under kay Marcos Jr., wala tayong maaasahan. Kaya marapat lamang na palayasin sa puder itong government ni Marcos at Romualdez sapagkat real justice and truthful, sincere, and honest investigation cannot proceed sa ilalim ng poder ni Marcos at Romualdez. The change of the leadership in government at ang pagbubuo ng tama at matuwid na gobyerno mula sa pagiging bulok at nagapag-sponsor ng pandarambong at pangungulimbat at kabulukan sa gobyerno na pinairal ni Marcos at Romualdez, kapag napalitan po sila at napalaya sa poder at kapangyarihan, diyan pa lamang po magsisimula ang totoong proseso ng pag-iimbestiga, pagbubuo ng kaso, pagsasampa nito at pagkakaroon ng criminal prosecution hanggang mahatulan sila na mga may pananagutang kriminal na dapat ikulong, parusahan at bawian ng mga dinambong at kinurakot na mga pera, ari-arian na binuo nila mula sa dugo at pawis ng mga buwis at pondo ng mamamayan na ginamit nila na parang naging palabigasan ng kanilang luho at pagkasakim at pagkagahaman sa kayamanan at the expense of people's money. Yan ang dapat gawin. But it can only proceed when there will be real change in the leadership of the government. For as long as Marcos and Romualdez are in power and they are in collusion with one another at inutil ang maraming mga politikong pulpul at nagkakaroon ng mga pagposisyon ang mga tao nila sa ombudsman, sa DOJ, wala pong patutunguhan ang anumang binubuo nila na gimmick for so-called investigative body, not even the Senate Blue Ribbon Committee na ngayon ay hinostage na ng mga special agents ng Malacanang ni Marcos at ni Romualdez, si Tuta Sen Tito Soto at si Ping Lacson. Nothing is to be expected by the people mula sa Senate Blue Ribbon Committee. Walang pinag-iba dito sa mekos-mekos, hokus-pokus na ICI na binuo ni Marcos at Romualdez. Ang lahat ang tunguhin, pagtakpan, tabunan, ilihis at imanipula na ang criminal trails of criminal accountability on the principal role as mastermind nitong pandarambong at malakihang pangungurakot sa pundo ng bayan na nangyari sa gobyerno ni Marcos at sa ilalim nila ni Romualdez. Walang ibang principal at mastermind operators and orchestrators, si Marcos at si Romualdez. Kaya nila binuo ang ICI at kaya may Senate Blue Ribbon Committee na tinanggal ang kagaya ni Senator Marcoleta at kinontrol ang Senado para pagtakpan, linisin at hugasan ang karumal-dumal na krimen ng pangungulimbat at pandurobo at pandarambong na pinabalik, dinisenyo at pinalarga ng bulok at mandarambong at kurakot na gobyerno na walang ibang inasikaso kundi ang kanilang pansariling interes at the expense of the sufferings of the people, na nakita natin kung paano sinalanta ng mga baha, bagyo at kalamidad ang mga mamamayan natin na naghihirap, miserable at hirap na ang buhay, nilulugmok pa ng kalamidad.
dahil sa kriminal na gawaing ninanakaw at kinukulimbat at dinadambong ang pundo ng ating pamahalaan na para sana sa ating mga kababayan. Kaya, itsa puwera, buwagin na yung ICI at sayang ang 100 million pesos na estimated budget for 6 months operations nila. Bali, wala po yan. Useless. Magbabalik po ang panawagan ng mamamayan with Ka Eric, November 16, 17, and 18. We are waiting for the final and official announcement coming from the leadership of Iglesia ni Cristo kung matutuloy ito at sila talaga ang mamumuno ng pagtitipon sa Quirino Grandstand near sa Luneta Park. 16, 17, 18. And may November 30 pa na multisectoral people's condemnation of plunder and corruption in the Marcos and Romualdez government. Mag-update po tayo muli sa pagbabalik ng Ka Eric Celis Video Talakayan and Video Analysis. Sa gusto pong tumulong at magbigay ng sincero na pakikipagkaisa sa inisyatiba ng Bangon Sambayanan People's Movement, you can give or provide your sincere and basic support sa line of support na 0916-308-7710. 0916-308-7710. Yan po ay ang ating GCash line at line of support through kay Langking. Mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, mabuhay, and may God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now, mag-ingat kayo, see you again sa next video upload and video analysis and live stream ni Ka Eric. Let's try to have another live stream tonight, alas 9:15 ng gabi. Dudugtungan po natin ito sa Philippine Standard Time, 9:15. Balita at talakayan with Ka Eric. Mabuhay! Maraming salamat.